biblical. Ano gagawin natin? Wala tayong magagawa, pero si Lord may magagawa. Ipanalangin natin sila. Ganun naman po sa atin eh. Ano po yung may intention po natin sa buhay na ito? Gusto natin maligtas ang lahat din ng tao. Gusto natin pamilya natin maligtas. At lalo-lalo na sa atin, gusto natin maligtas. Bakit andito po tayo? Kaya magsikap na tayo. Ano pa sa 3? Basahin po natin. Ang Diyos na ating pinagtitiwalanan sa 3. Sinasabi po dyan mga kapatid, sa panganib at bitag ika'y aking iniligtas. Panahon ng bitag, kahit na alam mo mga halimbawa hinanting ka na hindi mo alam, ililigtas ka ng Panginoon. Di ba may mga nababaan na nakikita po tayo sa Facebook? Kahit aso, yung aso mga pinipigilan yung bus kasi alam niya may mangyayari pala. Ganun din eh. Yung lumipad na yung plano nung panahon na yun, yung isang pamilya, anong sabi niya? Parang nalungkot po siya. Bakit? Naiwan siya sa flight. Yun pala, isang oras pa lang. Ganun ka, iningatan ni Lord. Na hindi mo alam ang mga yung pangalan. O di ba mga kapatid, minsan sa ano natin, lalo-lalo na yung paglalaot natin, hindi natin alam yung dumarating. Pero ngayon, tingnan nyo na po yung nangyayari po ngayon. Di ba? May mga ano na, nakikita mo na sa internet. Kaya pag naanod ka pa, bangad kang kabsat. Malaking alon na. Di ba? Huwag ka nang pupunta. Kaya nung maminsan kung saan tayo, naragan. Internet lang ako doon na pagkamay. Kaya ngayon, marami din na nawawala pa rin. Alam nyo? Bakit? Sa pagpupursige pa rin ng tao. Amen? Pero anak tayo ng Panginoon, nagkamali man tayo, naglaps pa tayo. Kanya yung pangako ni Lord, ililigtas pa rin po tayo. Amen po? Kaya huwag tayo mag-alala, mga kapatid, pagka sa pangalit natin, call upon the name of the Lord and will be saved. Tawagin mo pa rin, nagkamali ka, Panginoon, patawad. Kahit bagyo, matigas ang ulo ko, Lord, patawad. May kailangan ako, Panginoon. Ganun po tayo, hindi natin pwedeng sabihin, ay, nagkasala ko, kaya ito yung iba mga kapatid, ito yung karma ko kasi nagkasala ko. Tinatanggap yung karma eh. Ayaw humingi ng tawad. Pag nagkamali ka, ibig sabihin, Lord, patawarin mo ko. Huwag mo hintayin yung karma. Humingi ka ng tawad. Para yung consequence na yun, maigsan. Nakita ko nga eh. Nakita ko siya noon. Umiyak siya tawag nito si Haring Hezekias. Umiyak siya. Nakita ko yung kanyang pagluha. Kasi sinabi ko sa kanya, bukas mamamatay ka na. Pero nakita ko yung kanyang pagluha. Anong ginawa niya? Hindi siya nagreklamo. Ang ginawa niya, nanalangin, umiyak kay Lord. Amen. Sinabi yung mga ginagawa niya sa Panginoon, Panginoon, tapat naman ako eh. Panginoon, serve naman ako sa iyo eh. Nakita yun ni Lord. Ano yung naging bunga? Hindi dumating yung kamatayan, ang dumating, buhay. Sige, sabihin mo rin sa kanya, bibigyan ko pa siya ng 15 taon. Kaya namin naghirap kapatid eh. Diniklaim niya na mahirap po siya. Yung iba dito mga kapatid, pag-araw na ng bulbar, ay, panagririgat manan. Araw ng tagulan, ay, panagririgat manan. Yun yung kasi kaisipan ng tao. Alam niyo mga kapatid, sa kadiliman, nilipat ka na sa liwanag ng Panginoon. Ang ibig sabihin sa kahirapan, pinilipat ka sa kasaganaan. Diyan pa ba kayo? Naintindihan niyo ba yung Diyos? Amen. Ang Diyos natin buhay. Amen. Kung anong sinasabi niya, yun yung mangyayari kasi sabi niya kahit nasa bitag ka, ililigtas ka ng Panginoon na hindi mo alam. Kahit yung mga kaaway mo na hinahanting ka na hindi mo alam, ililigtas ka ng Panginoon. Ano pa sabi niya mga kapatid? Kahit na man matinding salot ay di ka magdaranas. Amen. Nalala niyo dito yung 10 salot na dumating sa Ehipto? Sa mga Israelites, wala. Ano ibig sabihin niya? Darating ang kahirapan. Pero papayag ka ba? Anak ka ng Diyos, maghihirap ka? Biblical po, darating ang kahirapan. Pero huwag kang papayag kasi sabi mo, ang alam mo, mahirap ka, pero totoo, mayaman ka. Mayaman ka sa pag-asa, mayaman ka sa pananampalataya, mayaman ka sa magalingan, mayaman ka sa salita ng Diyos. Kaya paghawakan mo yan kapatid kasi promise yan ng Panginoon. Yung
maprotekta ng, alam mo, sabi ko kay Ate Elda, sabi ko, Ante, kahit hindi ka magkano ng reward, o hindi ka magkano ng kapalit, yung protection na lang ni Lord sa pamilya mo. Amen. I-assure ko yan. Yes. Kasi sabi niya, kung saan ang kaban ng iba, nandun yung pagpapala. Amen. Kung buong puso mo yung binigay, Ante, alam ni Lord yan. Kung buong puso mo nagbigay kay Lord, ang sabi niya, magbigay ka ng hindi napipilitan, maluwag sa loob. Pag ginawa mo yan, anong sabi niya? Iniibig ng Diyos ang pusang nagbibigay ng may kagalakan. Ano ibig sabihin niya? Si Lord ang gaganti. Amen. Sabi ko sa kanya, mga kapatid, kaya yung mga ginawa mo yan, ipagpatuloy mo lang hanggang sa pamilya mo, malay mo. Yung mga pamilya natin, masulwin natin. Pero alam nyo, hindi ko pinapakailaman yung ano sabi niya, kasi yung laman ka, yung vision nila eh. Ganun talaga, ante, sabi ko kasi, wala tayong magagawa, ang Diyos may magagawa sa akin. Amen. Ako nga, sabi ko sa kanya, example ko, sarili ko. Pag hindi ako nakarinig ng salita ni Lord, na hindi ako nagkakaroon ng pananampalataya, ante, mas matindi rin po ako sa kanila. Kaya salamat lang tayo, sabi ko sa kanya. Kaya yun yung naging bunga, kaya yung bayan na yun, pinagpala kasi nagkaroon ng bunga. Kahit yung isang mananampalataya na matapat. Kaya sabi ko nung panahon na yun, 7, 15, mataas na yung 20 kami dati. Hindi ako nangangaral dito dahil sa dami. Nangangaral ako dito dahil kasama natin ang Panginoon. 2 o 3. Sabi ko, kahit nabago yan, 5 taon na po yan nabago. Sa harapan ni Lord, ano po na yan. Pakarami na. Kaya ganun po ako mga mag-friends kahit sa binabalyan ng panahon na yun. Kahit na 2 o 3 na lang yan, magtuturo pa rin ako. Hindi yung dami dito kapatid, yung puso mo na binabago ng Panginoon. Amen. Ikaw na lang mga kapatid, bakit ka pabalik-balik dito? Kasi may nababago. Amen. May nangyayari maganda para sa'yo. Amen. Kung walang maganda mangyayari, ako na yung unang alis dito mga kapatid, hindi nyo na ako makikita. Pero araw-araw may nangyayari maganda sa buhay ko nung naging masunurin ako sa Panginoon. Amen. Amen po?